Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng mag-asawa, nilagay doon sa bodega. Wala nang buhay. Mahirap yung ginawa ninyo. Mga anak din ako. Matapos ang ilang araw na paghahanap ng hustisya para kay Diane Molinido, sa wakas ay may isang tao na lumantad para sabihin ang lahat ng kanyang nasaksihan sa loob ng bahay kung saan nangyari ang krimen. Ang helper na ito ay voluntaryong sumuko sa mga pulis dahil hindi na raw niya kayang pasanin ang bigat ng kanyang konsensya, lalo na nang makita niya ang malagim na sinapit ng biktima. Marami ang nagtatanong kung sino ba talaga ang mastermind at paano nga ba ito naisagawa ng hindi agad napapansin ng mga kapitbahay. Sa salaysay ng helper na ito, unti-unting nabubuo ang puzzle sa likod ng pagpaslang kay Diane at sa isa pang bata na kasama niya. Pero ang tanong ng nakakarami, ano nga ba ang naging papel ng mag-asawang amo niya sa krimeng ito at bakit kailangang humantong sa ganitong karahasan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa pahayag ng helper na sumuko, nagsimula ang lahat noong gabi ng Disyembre 6. Tinawagan siya para pumunta sa bahay ng kanyang mga amo na sina Pia Katrina Chua at ang asawa nito. Noong una ay akala niya ay may iuutos lang na ipapabili sa labas, kaya pumasok siya sa gate at naghintay sa garahe. Pero habang nandoon siya, kinausap siya ng asawa ni Pia at sinabihan na huwag siyang aalis sa pwesto niya. Maya-maya pa ay dumating si Pia na may kasamang isang babae at iyon na nga ang biktima na si Diane. Agad silang pumasok sa loob ng bahay at mabilis na nilock ang pinto para walang makakita o makapasok na iba. Habang naghihintay ang helper sa labas, may napansin siyang kakaiba dahil biglang nilakasan ang tugtog sa speaker sa loob ng bahay. Tila ginawa ito para takpan ang anumang ingay na manggagaling sa loob. Habang umaalingaw-ngaw ang musika, nakarinig siya ng mga putok ng baril na nagmumula mismo sa loob ng bahay. Nang magkaroon siya ng pagkakataon na buksan ang pinto, laking gulat niya nang makita ang biktima na nakahandusay na at wala ng buhay. Ang asawa ni Pia ang itinuturo niya na bumaril sa biktima habang si Pia naman ay nandoon din sa loob ng mga oras na iyon. Imbes na tulungan siya o hayaang makaalis, binantaan pa ang helper na kapag nagsalita siya tungkol sa nakita niya ay siya ang isusunod na papatayin. Dahil sa takot sa kanyang buhay, wala siyang nagawa kundi panoorin ang mag-asawa habang binabalot ang katawan ni Diane. Mas lalong nadurog ang puso ng helper nang makita niyang binuhat din ang isang bata na wala na ring buhay at inilagay sa loob ng bodega. Ayon sa kanya, kitang-kita niya kung paano itinago ng mag-asawa ang mga ebidensya at kung paano sila nagtulungan para hindi agad mabuking ang ginawa nilang krimen. Ngayon, iginigiit ng helper na wala nang ibang dapat sisihin kundi ang mag-asawang Chua dahil sila lang naman ang nandoon at sila ang may gawa ng lahat. Sinabi niya na kahit natatakot siya para sa seguridad niya, mas pinili niyang magsalita dahil may mga anak din siya at hindi niya matanggap ang ginawa sa mga biktima. Ang kanyang pagsuko ay ang susi para mapabilis ang pag-usad ng kaso at para mabigyan ng katarungan ang pamilya ni Diane Molinido na hanggang ngayon ay naghihinagpis pa rin. Sa puntong ito, malinaw na ang mag-asawa ang itinuturong mastermind at executioner sa malagim na pangyayaring ito. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutok sa kasong ito, mas lalo pang uminit ang usapin dahil sa mga bagong ebidensya na nakuha ng mga awtoridad. Hindi lang pala ang salaysay ng helper ang hawak ng pulisya ngayon dahil nahanap na rin ang mga sasakyang may malaking kinalaman sa krimen. Una na rito ang sasakyan na ibinebenta sana ni Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido bago siya nawala. Bukod pa diyan, na-recover na rin ang SUV na pinaniniwala ang ginamit para isakay at ilabas ang mga bangkay ng mag-ina mula sa bahay ng mga suspect. Dahil sa mga bagong tuklas na ito, nasa kamay na ngayon ng Quezon City Police District ang tatlong pangunahing suspect, kasama na ang asawa ng pulis na idinadawit na rin sa pagpatay sa sarili niyang pamilya.
Habang tumatagal ay mas lalong nagiging malinaw kung gaano kalalim ang nangyaring pagtataksil at karahasan. Ayon sa karagdagang impormasyon, ang batang kasama ni Diane na binaril din ay ang kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Napakasakit isipin na pati ang isang inosenteng bata ay hindi pinatawad sa karumaldumal na gawaing ito. Sa harap ng mga pulis, hindi na napigilan ng helper na ituro ang mag-asawa bilang mga tunay na may gawa ng lahat. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala nang ibang pwedeng managot kundi sila dahil siya mismo ang saksi sa kung paano binalot ang mga biktima at kung paano binuhat ang bata patungo sa bodega. Isang mahalagang detalye rin ang lumabas tungkol sa oras ng krimen. Noong gabi ng January 16, bandang alas 8, doon pala nagsimula ang lahat ng gulo. Noong una ay tinatanong lang ng helper kung ano ang kailangang bilhin sa labas, pero pinigilan siya ng asawa ng ahente na umalis. Habang nasa garahe siya, doon niya nakita ang pagdating ni Diane at ng isa pang babae. Ang akala ng lahat ay maayos ang usapan tungkol sa binebentang sasakyan, pero iyon na pala ang huling sandali na makikitang buhay ang ating biktima. Ang ginawang paglakas ng tugtog sa loob ng bahay ay isang malinaw na senyales na may masamang nangyayari na sa loob, at ang narinig na putok ng baril ang nagkumpirma sa kinatatakutan ng helper. Nang tangkaing silipin ng helper ang loob ng bahay dahil sa kakaibang tunog na narinig niya, doon na niya nakita ang duguang katawan ng babae. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari at sa lantarang pagpatay na nasaksihan niya. Pero sa halip na makakuha ng paliwanag, isang matinding banta ang ibinato sa kanya. Direkta siyang sinabihan na huwag magsasalita kung ayaw niyang siya ang isunod na itumba. Ang takot na ito ang nagpatahimik sa kanya ng ilang araw. Pero dahil sa bigat ng kalooban at pagmamahal sa sarili niyang mga anak, mas pinili niyang lumabas at isiwalat ang lahat ng katotohanan. Ngayong nasa poder na ng mga pulis ang mga suspek at ang mga sasakyang ginamit, mas malapit na nating makamit ang hustisyang matagal nang hinihintay ng pamilya Molinido. Sa gitna ng mga naglalabasang pahayag mula sa helper, mas lalong naging komplikado ang sitwasyon nang pumasok na sa eksena ang mga legal na hakbang at ang panig ng pamilya ng biktima. Kasunod ng pagsuko ng mga direktang suspek, dinala na rin sa kustodya ng Quezon City Police District ang asawa ni Diane na si Police Senior Master Sergeant John Molinido. Sa simula pa lang, itinuring na siyang person of interest ng mga autoridad, pero ngayon ay tila mas lumalalim ang usapin dahil sa mga naglalabasang impormasyon mula sa magkabilang panig. Bagamat may mga nagtuturo sa kanya, kailangan nating tingnan ang kabuuan ng kwento para hindi tayo mabulag sa isang panig lang. May mga ulat na nagsasabing inaresto si John, pero mabilis itong pinabulaanan ng kanyang mga abogado mula sa Remandolo Law Office. Ayon sa kanila, voluntaryong sumuko si John at hindi ito inaresto dahil wala pa namang inilalabas na warrant of arrest ang korte laban sa kanya. Binigyang diin ng kanyang kampo na ang mga balitang nagsasabing siya ay nakakulong o nasa ilalim ng detensyon ay mali at nakaliligaw lamang. Napakahalaga ng bahaging ito dahil dito natin makikita kung gaano kahalaga ang tamang proseso ng batas bago tayo magbigay ng hatol sa isang tao, lalo na sa isang mabigat na kasong tulad nito. Ang mas nakakagulat sa bahaging ito ay ang naging pahayag ng mismong pamilya at kapatid ng pinaslang na pulis. Sa kabila ng mga akusasyon mula sa ibang tao, naninindigan ang mga kapatid ni Diane na wala silang nakikitang dahilan para madawit si John sa pagpatay. Sa katunayan, nagbigay pa sila ng testimonya na wala umanong kinalaman si John sa sinapit ng kanyang asawa at anak. Para sa pamilya ng biktima, tila hindi tugma ang pagkatao ni John sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Ang suportang ito mula sa mismong pamilya ng biktima ang nagbibigay ng bagong anggulo kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang posibleng naninira lang. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, hindi rin tumitigil ang mga autoridad sa paghahanap sa iba pang mga tao na maaaring may kinalaman sa krimen. Kamakailan lang ay pinuntahan ng mga pulis ang isang bahay sa Santa Maria, Bulacan para hanapin ang isa pang suspek, pero bigo silang matagpuan ang target sa lugar na iyon.
Ipinapakita lang nito na marami pa tayong dapat abangan at hindi pa dito nagtatapos ang paghahanap ng hustisya. Ang kasong ito ay punong-puno ng mga baluktot na pahayag at magkakasalungat na kwento na dapat nating bantayan ng maigi. Sa inyong tingin, posible nga bang walang kinalaman ang asawa sa nangyari lalo na't ang pamilya na mismo ng biktima ang nagtatanggol sa kanya? O sadyang napakagaling lang ba talagang magtago ng tunay na mastermind sa likod ng mga legal na paliwanag? Napakahirap magtiwala sa panahon ngayon, lalo na't ang mga taong inaasahan nating poprotekta sa atin ang siya pa palang nasasangkot sa ganitong uri ng balita. Ano ang opinyon nyo tungkol sa pahayag ng pamilya ni Diane? I-comment nyo ang inyong saloobin sa ibaba dahil mahalaga ang bawat boses sa paghahanap natin ng katotohanan. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.